At kaugnay po ng mga usapin na yan, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono ang tagapagsalita po ng Commission on Elections, Director James Jimenez. Magandang hali po sa inyo, Director Jimenez. Si Kirby po ito, sir. Magandang hali po. Apo. Director Jimenez, para lang po sa kapatiran ng lahat, ngayon po nga mananatili na po sa pwesto ito pong si COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Ano po ang kabuoang reaksyon po ng pamunuan po ng COMELEC tungkol po dito? Okay naman po, no? Maasa kami na talagang desididong makita itong election nating masimulan at matapos ng maayos. Kaya natutuwa kami na talagang nagdesisyon siyang magstay. We think na kailangan natin si Chairman ngayon dahil siyempre vision niya yung sinusunod natin sa isang malinis at mapayapang halalan. Apo, Director Jimenez, matanong ko lang po, no, kamusta na po, o sarado na po ba yung issue kaugnay po ng source code po, kaugnay po dun sa mga PCOS machine? Sabi nga natin, hindi natin, mukhang hindi na tayo makakaroon ng source code review para dun sa mga interested parties. Pero gusto ko lang linawin, tuwing sinasabi natin walang source code review, ang tinutukoy natin ay yung source code review lamang ng interested parties. Yung source code na gagamitin natin, na-review na yun at na-certify na ng independent third party, hindi lang natin mabibigay ngayon sa interested parties. Apo, bilang paglilinaw lang po, Director Jimenez, ito pong sinasabi po na kapag nawala daw po umano yung ay sino man daw po na mga kandidato na maaari pong magprotesta ay wala pong mapagbabatayan dun sa kanilang mga ipoprotesta. Tama po ba ito? Hindi po. Kasi unang-una, ang pinoprotesta ng mga kandidato usually ay yung resulta at hindi naman yung source code. Pangalawa, may source code tayo ng 2010. Hindi naman yun nagamit bilang basihan para sa reklamo. So, hindi natin nakikita na magiging issue yan. Siyempre, maraming gustong i-emphasize yung punto na yan dahil pasok yan dun sa kanilang agenda, no? Na i-undermine yung credibility ng elections. Pero sa totoo lang, yung source code, yung mga kandidato magrereklamo yan kapag sa tingin nila hindi sila dapat natalo. And they will be pointing to irregularities in the process perhaps, or if they see anything, kung meron silang dahilan para maniwalang mali ang bilang, yun ang gagamitin nilang punto. In any case, kahit nila na yung source code ang problema, hindi naman magiging malaking issue yan. Kasi, syempre, makikita mo naman the results will be reliable. Apo, Director Jimenez, kamusta naman po sa ngayon yung assessment po ng overseas absentee voting? Yun po sa mga balita ay halos kalahati na po at marami na po sa ating pong mga kababayan yung malapit na pong matapos kaugnay po nito. Hanggang kailan po ito magtatapos, Director? Hanggang May 13 po ang election natin sa overseas. Hanggang May 13, 7 p.m. Philippine time. So that will be exactly mga 30 days na voting period. Opo, so once na matapos po itong absentee voting, Director, sasabay po ito sa bilangan po na magaganap po dito sa atin pong bansa? Magbibilangan po sila doon sa mga iba't ibang post. Okay. And then pag natapos nila yung bilangan doon, yung resulta dadalhin dito sa Pilipinas by the fastest means possible. Opo, sir, bilang panghuli po, yung media absentee voting naman po, ano na po ang implementasyon nito at ano na po yung mga isasagawa po para po rito? Ang implementasyon po ng media voting ay last week ng April, 28, 29, 30. So, naghahanda kami ngayon. In fact, yung local absentee voting na siyang kapartner ng media absentee voting ay idadaos na rin. So, handang-handa po tayo para dyan. Okay, alright. Maraming salamat po sa Director Jimenez sa oras po na ibinigay niyo po sa amin. Yan po ang tagapagsalita po ng Commission on Election, Director James Jimenez.